mga lihim na invention ni Nikola Tesla na talaga namang gumulat sa buong mundo. Welcome sa Arvin Polo TV. Sa mga hindi nakakaalam, si Nikola Tesla ay isang inventor, engineer at scientist. Ipinanganak siya noong July 10, 1856 at namatay noong January 7, 1943. Malaki ang naging ambag niya sa technology na meron tayo ngayon. Ngunit, marami din sa kanyang mga naimbento ay hindi naging matagumpay pero nagamit naman ng mga scientist at ibang mga inventors upang makabuo ng mga modern technology. Pero ang tanong, paano kaya nagawang baguhin ni Nikola Tesla ang mundo sa pamamagitan ng kanyang mga imbensyon? Number 1. Wardenclyffe Tower. Ang Wardenclyffe Tower na kilala rin bilang Tesla Tower ay isang project ni Nikola Tesla noong 1901 sa Long Island, New York. Ang layunin ng proyektong ito ay magpadala ng communication at kuryente ng walang cable sa buong mundo. Pinunduhan ito ni JP Morgan na isang kilalang negosyante at ito ay nagkakahalaga ng umaabot sa $150,000. Ang tore ay base sa invention ni Tesla na tinatawag na Tesla Coil. May taas ito na halos 187 feet at may malaking copper dome sa itaas. Plano ni Tesla na gamitin ang tore para magbigay ng libreng kuryente at communication sa buong mundo. Ngunit maraming problema ang hinarap ng proyekto. Ito ay sapagkat hindi nakuha ni Tesla ang sapat na suporta at pondo matapos ang unang yugto ng construction ng project. Dahil dito, noong 1906 ay napilitan siyang itigil ang proyekto dahil sa kakulangan ng pondo. At ito ay nagresulta upang magkaroon siya ng malaking utang. Iniwan ang Wardenclyffe Tower na hindi nagamit at giniba noong 1917 para mabayaran ang mga utang ni Tesla. At ang mga materials ng tore ay ibinenta bilang scrap metal. Subalit, kahit nabigo ang proyekto, ang ideya naman ni Tesla tungkol sa wireless transmission ng kuryente ay nagbigay ng inspirasyon sa mga scientist at inventor. Ang lugar ng Wardenclyffe Tower ay naging bahagi ng kasaysayan ng science at ngayon ay isa ng museum na nagpapakita ng mga kontribusyon ni Tesla. Gayun din, ang mga prinsipyo ng wireless transmission ng kuryente na sinimulan ni Tesla ay nagbigay ng idea para sa mga modern technologies tulad ng radyo, telebisyon at wireless internet. Ang kanyang pangarap para sa mundo ay nagkaroon ng malaking epekto sa modern communication at maging sa technology. At kahit nabigo si Tesla sa Wardenclyffe, ay itinuturing pa rin siya bilang isa sa mga pinakakahangahangang inventor sa kasaysayan. Ang kanyang mga ideya ay patuloy na pinag-aaralan at ginagamit sa science at engineering. Ang Wardenclyffe Tower ay naging simbolo ng pangarap at dedikasyon ni Tesla sa pagpapaunlad ng technology. Ang kanyang layunin na magbigay ng libreng kuryente at communication sa buong mundo ay tanda ng kanyang hilig sa innovation at pag-unlad. Kahit hindi niya naabot ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga ideya ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga inventors at scientists na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang ating mundo. Ang Wardenclyffe Tower ay simbolo din ng pagiging malikhain at pagnanais na baguhin ang mundo para sa ikabubuti nito. Number 2. Images of Thoughts. Ang ideya tungkol sa images of thoughts ni Nikola Tesla ay isa sa mga kakaibang konsepto niya. Si Tesla, na isang sikat na inventor at scientist, ay nagkaroon ng maraming revolutionary ideas. Isa na dito ang pagkuha ng mga images mula sa utak ng tao, na tinawag niyang images of thoughts. Pero paano nga ba nagsimula ang ideyang ito? Noong 1893, sa isang interview sa St. Louis, Missouri, ay ibinahagi ni Tesla ang kanyang pananaw tungkol sa future ng technology at kung paano ito maaaring gamitin para makita ang mga iniisip ng tao. Ayon kay Tesla, ang utak ng tao ay parang makina na kayang magpadala at tumanggap ng mga signal. Ang kanyang ideya ay base sa telepathy, kung saan ang mga tao ay maaaring magpalitan ng impormasyon gamit ang kanilang pag-iisip. At ang tanong naman ngayon ay, paano kaya ito gumagana? Ang pangunahing ideya sa likod ng images of thoughts ay ang utak ng tao ay naglalabas ng electromagnetic waves na maaaring makuha at mai-convert sa mga images. Naniniwala si Tesla na ang bawat kaisipan ay mayroong sariling pattern ng electromagnetic waves. Gamit ang mga special devices ay maaaring mahuli ang mga waves na ito at mai-translate sa mga nakikitang images.
Samantala, isa sa mga technology na ginamit ni Tesla ay ang Tesla Coil. Ito ay isang uri ng high-voltage transformer. Ginamit niya ito para gumawa ng high-frequency electromagnetic waves na maaring mahuli ng mga sensitive receptor. Bukod dito ay pinag-aralan din niya ang paggamit ng cathode ray tubes at iba pang imaging devices para makuha at maipakita ang mga image ng iniisip. Bagamat tila imposible ang ideya ni Tesla, sa kanyang panahon ay nagsagawa siya ng maraming experimentation para subukan ang kanyang teorya. Isa sa kanyang mga layunin ay makabuo ng isang aparatus na kayang kumuha ng mga image mula sa utak ng tao at maipakita ang mga ito sa isang screen. Pero sa kabila ng kanyang mga pagsisikap ay wala siyang konkretong ebidensya na nagpatunay na nagawa niya ito ng matagumpay. Subalit, ang kanyang mga experimentation ay nagbigay ng mahalagang kaalaman sa larangan ng neuroscience at electrophysiology. Sa kabilang banda, ang konsepto ng images of thoughts ni Tesla ay nagkaroon naman ng malaking impluensya sa modern science at technology. Maraming scientists at researchers ang nagpatuloy sa kanyang mga ideya at nagkaroon ng makabagong pag-aaral sa brain-computer interface at neural imaging. Ang mga technology tulad ng functional magnetic resonance imaging at electroencephalography ay nagpapakita ng mga image ng utak at nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano gumagana ang utak ng tao. Sa kasalukuyan, ang ideya ng pagkuha ng mga images mula sa isipan ng tao ay patuloy na pinag-aaralan. Ang mga advancements sa artificial intelligence at machine learning ay nagbigay daan sa mas sophisticated way para ma-interpret ang mga signal mula sa utak. Number 3, radio-controlled ship. Isa pa sa pinakakilalang invention ni Nikola Tesla ay ang radio-controlled ship. Noong 1898 ay ipinakita ni Tesla ang kauna-unahang remote-controlled ship sa Madison Square Garden sa New York City. Ipinakita nito ang kanyang galing sa wireless technology. Tinawag ni Tesla ang kanyang invention na teleautomaton. Ito ay isang maliit na bangka na kayang kontrolin mula sa malayo gamit ang radio waves. Ang bangka ay may mga antena at mga aparatus na tumatanggap ng mga signal mula sa isang remote controller na hawak ni Tesla. Sa pamamagitan ng isang simpleng controller ay kayang pakilusin ni Tesla ang bangka sa tubig, baguhin ang direksyon nito at kontrolin ang bilis at ilaw nito. Nagulat at humanga ang mga tao sa demonstration ni Tesla. Marami ang hindi makapaniwala na ito ay totoo at inisip na ito ay isang pandaraya o magic trick. May mga nagsabi pa na may maliit na tao sa loob ng bangka na nagko-control dito. Pero malinaw na ipinakita ni Tesla na ito ay isang invention sa science at technology. Ang teleautomaton ay nagpapakita ng potential ng radio waves para sa wireless communication, na isang ideya na hindi pa lubos na nauunawaan noon. Samantala, ang radio-controlled ship ni Tesla ay hindi lamang isang invention na nagbigay aliw sa mga tao. Ito rin ay isang makabagong technology na may malaking implication sa future. Ang konsepto ng remote control ay nagbigay ng inspirasyon sa pagbuo ng mga drone, remote-controlled vehicles at modern robotics. Bukod dito, ang kanyang trabaho sa radio waves ay nagbigay daan naman sa pag-usbong ng mga wireless technology na ngayon ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay, tulad ng Wi-Fi, Bluetooth at cellular communication. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, ang imbensyon ni Tesla ay hindi agad kinilala o pinakinabangan sa commerce noong panahon niya. Ito ay dahil sa kakulangan ng mga resources at suporta mula sa mga kumpanya. Pero ang kanyang trabaho ay naging pundasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga inventors at scientists na nagpatuloy sa pag-unlad ng wireless technology. Karagdagan pa, ang radio-controlled ship ni Nikola Tesla ay isang patunay ng kanyang visionary thinking at dedikasyon sa science at technology. Ipinakita ng kanyang trabaho ang walang katapusang potensyal ng human ingenuity at ang kapangyarihan ng radio waves sa pagbibigay buhay sa mga ideya na dati ay tila imposible. Number 4, seismic machine. Ang seismic machine ni Nikola Tesla, na kilala rin bilang Tesla's oscillator o earthquake machine, ay isa sa mga pinaka-kontrobersyal at kahangahangang invention ni Tesla. Ipinakilala niya ito noong 1893 bilang bahagi ng kanyang experimentation sa resonance. Ang resonance ay isang prinsipyo na ginagamit sa iba't ibang larangan tulad ng telecommunication at engineering.
Ang seismic machine ni Tesla ay isang maliit na aparatus na gumagana sa pamamagitan ng pagpapadala ng maliliit na pagyanig sa mga bagay o estruktura kung saan ito nakakabit. Gumagamit ito ng compressed air upang lumikha ng mabilis at tuloy-tuloy na pagyanig na nagdudulot ng vibrations. Ang resonance ay mahalaga dito dahil kapag ang isang bagay ay niyanig sa tamang frequency ay lumalakas ang vibrations nito na maaaring magdulot ng malakas na paggalaw o pagkasira. Kaugnay din nito, ang aparatus ay maliit at kayang hawakan ng isang tao. Ayon kay Tesla, kayang lumikha ng makina ng napakalakas na pagyanig na parang maliit na lindol. Ang ideya niya ay gamitin ang resonance upang magpadala ng energy na may malakas na epekto sa malalaking estruktura o kahit sa lupa. At noong 1898 ay sinubukan ni Tesla ang kanyang seismic machine sa kanyang laboratory sa New York City. Ikinabit niya ang makina sa isang bakal na poste ng gusali. Habang nagpapatuloy ang kanyang experimentation, ay naramdaman ng buong gusali ang pagyanig at nagdulot ito ng kaunting kaguluhan. Nag-alala ang mga kapitbahay kung kaya't sinira ni Tesla ang aparatus upang maiwasan ang mas malaking gulo. Ngunit walang official record na nagpapatunay sa eksaktong detalye ng insidenteng ito. Pero ang mga kwento ni Tesla at ng kanyang mga kaibigan ay nagdulot ng palaisipan tungkol sa invention. Madalas, itinuturing ang insidente na patunay ng potensyal ng kanyang seismic machine na lumikha ng mga epekto na katulad ng natural na lindol. Gayon din, ang seismic machine ni Tesla ay nagpapakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa physics, lalo na sa resonance at mechanical vibrations. Ang kanyang mga experimentation ay nagbigay daan sa mas malalim na pag-aaral kung paano magagamit ang mechanical energy sa iba't ibang paraan. Bagaman limitado at kontrobersyal ang paggamit ng ganitong aparatus, ay malaki naman ang epekto nito sa modern engineering at seismology. Ang ideya ng paggamit ng resonance upang magdulot ng vibration sa mga estruktura ay nagsilbing inspirasyon sa mga pag-aaral tungkol sa structural health monitoring at seismic engineering. Ang mga prinsipyo na itinatag ni Tesla ay patuloy na ginagamit at pinag-aaralan sa modern science at technology. Sa kabila nito, ang seismic machine ni Tesla ay patuloy na pinag-uusapan at pinagtatalunan. May mga naniniwala na ito ay isang breakthrough na hindi lubos na naintindihan noong panahon niya. Number 5. Wireless energy. Ang wireless energy na naimbento ni Nikola Tesla ay isang proyekto na may layuning magbigay ng kuryente kahit hindi gumagamit ng mga cables. Ayon sa idea ni Tesla ay pwedeng ipadala ang energies sa malalayong distansya gamit ang mga electromagnetic field. Sa kanyang mga experiments, lalo na sa Wardenclyffe Tower, ay pinakita ni Tesla na posible ang pagpapadala ng energies ng walang gamit na cable at maaari din nitong baguhin ang paraan ng paggamit ng kuryente. At noong 1891 ay ipinakita ni Tesla ang kanyang unang malaking experiment sa wireless energy. Gumamit siya ng isang aparatus na tinawag na Tesla coil na isang uri ng transformer na nagpapadala ng mataas na voltage at mababang kuryente sa hangin. Sa mga experiments na ito ay nagawa niyang magpagana ng mga ilaw mula sa malayong distansya na walang connection sa kuryente. Patunay din ito na posible ang wireless energy. At hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ang Tesla coil sa iba't ibang experiment. Samantala, ang pinakamahalagang proyekto ni Tesla para sa wireless energy ay ang Wardenclyffe Tower na tinatawag ding Tesla Tower. Itinayo ito noong 1901 sa Shoreham, Long Island, New York. Layunin nitong magpadala ng kuryente at communication sa pamamagitan ng hangin. Ang tore na ito ay may taas na 187 feet at may layuning magpadala ng wireless signals sa pamamagitan ng Earth. Pinunduhan ang proyekto ng mga investor tulad ni JP Morgan, pero dahil na rin sa kakulangan ng pondo at suporta ay hindi ito natapos. Kaya noong 1917 ay giniba ang tore para mabayaran ang utang ni Tesla. Gayon din, ang pangunahing principle sa likod ng wireless energy ni Tesla ay tinatawag na resonant inductive coupling. Ayon kay Tesla, pwedeng gamitin ang Earth bilang conductor ng electrical energy. Sa pamamagitan ng pag-tune ng mga transmitter at receiver sa parehong frequency ay pwedeng ipadala ang energies ng epektibo at walang gamit na cable. Bagaman hindi ito lubos na napatunayan, ang ideya ni Tesla ay naging inspirasyon para sa mga modern wireless power transmission technologies.
tulad ng wireless charging ng mga gadgets. Subalit kahit hindi naging matagumpay ang mga proyekto ni Tesla noong panahon niya, ay nagbigay inspirasyon naman ang kanyang mga ideas at invention sa maraming modern technology. Ang konsepto ng wireless energy ay patuloy na pinag-aaralan at pinapaunlad ng mga scientists at engineers sa buong mundo. Ang mga technology tulad ng Witricity at iba't ibang wireless charging systems para sa mga electronic devices ay bunga ng mga ideas ni Tesla. Ang pioneering work niya sa electromagnetism at wireless energy ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at kaalaman sa mga makabagong inventions. Ang legacy ni Nikola Tesla ay patunay ng kanyang pagiging visionary at innovator. Number 6. Teleforce. Ang teleforce o death ray ay isang invention na naisip ni Nikola Tesla noong 1930s. Ayon kay Tesla, ang teleforce ay isang napakalakas na sandata na kayang maglabas ng energy beam na maaaring makasira ng mga eroplano at barko, ngunit maaari din namang makapatay ng mga sundalo. Bagamat parang galing ito sa science fiction, ay seryoso si Tesla sa paggawa ng technology na ito at naniniwala siya na makakatulong ito sa pagdala ng kapayapaan sa mundo sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga digmaan. Ngunit sinabi din ni Tesla na ang teleforce ay kinakailangang gumamit ng high-energy particles. Ang system ay magpapabilis ng mga particles at maaaring umabot sa extremely high speed gamit ang isang aparatus at itututok ang mga ito sa isang target. Ang energy beam na ito ay kayang sirain ang anumang metal na tatamaan nito. Ayon kay Tesla, ang technology ay gagamit ng electrostatic repulsion para mapabilis ang mga particles na magreresulta sa isang napakalakas na sandata kahit hindi ito nuclear. Kaya noong 1934 ay naglabas si Tesla ng article sa New York Times kung saan ipinaliwanag niya na ang teleforce ay nangangailangan ng 4 na bahagi para gumana. Una ay ang isang aparatus para makagawa ng mataas na voltage at high-frequency electricity. Pangalawa ay ang isang paraan para mag-compress ng high-pressure air. Pangatlo ay ang isang aparatus para makagawa ng beam ng mga high-speed particle. At ang pang-apat ay ang isang mechanism para makontrol at maituro ang beam. Pero kahit detalyado ang kanyang paliwanag, ay wala sa mga bahagi ng teleforce ang aktwal na nagawa o napatunayang gumagana. At kahit maraming pahayag si Tesla, ay hindi niya kailanman ipinakita ang isang gumaganang prototype ng teleforce. Maraming skeptics at mga historians ng science ang naniniwala na ang konsepto ay isa lamang haka-haka o theoretical invention. Ngunit sa kabila nito, ang idea ng isang death ray ay nanatiling bahagi ng pop culture at speculative fiction. Ang teleforce ay madalas na itinuturing bilang halimbawa ng mga advanced na idea ni Tesla na advanced din naman sa kanyang panahon. Dagdag pa dito, sa huling mga taon ng kanyang buhay ay patuloy na itinaguyod ni Tesla ang kanyang mga ideya tungkol sa teleforce at umaasang makakakuha siya ng suporta mula sa gobyerno at sa mga private investors. Sa kabila ng kanyang pagsisikap ay hindi siya nakakuha ng sapat na pondo o interes para ma-develop ang technology. Subalit matapos siyang mamatay noong 1943, ay kinuha ng gobyerno ng United States ang kanyang mga dokumento at plano at ang tunay na potensyal ng teleforce ay nananatiling misteryo. Sa kabilang banda, ang konsepto ng teleforce ay nagpapakita ng visionary thinking ni Nikola Tesla. At kahit hindi napatunayan ang technology na ito, ang kanyang mga ideas ay nagbigay naman ng inspirasyon sa maraming inventor. Number 7. Ozone Generator. Ang ozone generator ay isa sa mga invention ni Nikola Tesla. Layunin ng invention na ito na makagawa ng ozone na isang uri ng oxygen na may 3 molecules na kilala rin sa kanyang malakas na kakayahan sa pagpatay ng mikrobyo. Samantala, nagsimula ang interes ni Tesla sa ozone noong huling bahagi ng 1800s. Nakita niya ang potensyal ng ozone bilang disinfectant at medicine. Noon pa man ay alam na rin na ang ozone ay may kakayahang pumatay ng bakterya at iba pang microorganisms, ngunit hindi pa ito laganap na ginagamit. Sa kanyang pagsasaliksik ay bumuo si Tesla ng isang aparatus na kayang mag-produce ng ozone gamit ang electric discharge, na tinatawag ngayon na ozone generator. Gayon din naman ang ozone generator ni Tesla ay gumagamit din ng proseso na tinatawag na corona discharge.
Sa prosesong ito, ang hangin ay dumadaan sa isang high-voltage electrical field na nagiging sanhi ng paghihiwalay ng mga molecules ng oxygen at muling pagsasama-sama upang bumuo ng ozone. Simple lamang pero epektibo ang disenyo ni Tesla. Binubuo ito ng dalawang electrodes na may dielectric material sa pagitan upang makagawa ng electric discharge. Kaugnay nito, isa sa mga pangunahing gamit ng ozone generator ay sa paglilinis ng tubig. Ang ozone ay isang malakas na oxidant na kayang pumatay ng bakterya, viruses at iba pang microorganisms na nagdudulot ng sakit. Ginagamit din ito sa pagtanggal ng mga organic at inorganic contaminants sa tubig. Bukod dito, ginagamit din ang ozone sa paglilinis ng hangin dahil kaya nitong alisin ang mga pollutants, amoy at allergens mula sa hangin. Sa medicine naman ay nakita ni Tesla ang potensyal ng ozone therapy. Ang ozone ay maaaring gamitin sa pagpapagaling ng iba't ibang sakit dahil na rin sa kakayahan nitong magpasigla ng immune system at tumulong sa paghilom ng mga tissue. Subalit ang paggamit ng ozone sa medicine ay kontrobersyal at nangangailangan ng masusing pag-aaral at regulations. Bagaman maraming benepisyo ang ozone, ay mayroon din naman itong mga limitations at panganib. Ang sobrang exposure sa ozone ay maaaring magdulot ng problema sa paghinga at iba pang health issues. Dahil dito, mahalaga ang tamang paggamit at pagsunod sa safety guidelines upang maiwasan ang masamang epekto nito. Sa kabila nito, ang ozone generator ni Nikola Tesla ay isang revolutionary invention na nagbigay daan sa mas malawak na paggamit ng ozone sa iba't ibang larangan tulad ng paglilinis ng tubig, paglilinis ng hangin at medicine. Ang kanyang invention ay nagpapatunay ng kanyang pagiging isang visionary na may malalim na pangunawa sa potensyal ng science at technology para sa kapakanan ng mga tao. Number 8. Supersonic airships. Si Nikola Tesla ay nagkaroon ng maraming ideas tungkol sa pagkakaroon ng iba't ibang invention at isa sa mga ito ay ang pagbuo ng supersonic airships o mga sasakyang panghimpapawid na kayang maglakbay ng napakabilis. Ang idea ni Tesla para sa supersonic airships ay nakabatay sa kanyang kaalaman sa kuryente at mechanics. Gusto niyang gamitin ang wireless transmission ng energy para patakbuhin ang mga airships na ito. Sa pamamagitan ng Tesla coil ay plano niyang magpadala ng energy sa malalayong distansya ng walang cable. Kung nagawa ito ay maaaring lumipad ang mga airships nang hindi gumagamit ng tradisyonal na gasolina, kung kaya't magiging mas efficient at malinis ang paglalakbay. Samantala, naniniwala din si Tesla na ang kanyang supersonic airships ay kayang maglakbay ng mas mabilis kaysa sa mga eroplano noong panahon niya. Gumamit siya ng advanced aerodynamics at mga lightweight materials para mabawasan ang airwave at mapabilis ang takbo ng mga airships. Idinagdag din niya ang gyroscopic stabilizers para mapanatili ang balance at control sa mabilis na paglipad. Ang mga gyroscopes na ito ay magpapahintulot sa mga airships na mag-navigate ng eksakto kahit sa highest speed. Bukod sa mabilis na paglalakbay, ay nais din ni Tesla na gawing mas ligtas at komportable ang mga supersonic airships. Nagdisenyo siya ng mga mechanism para mapanatili ang tamang pressure at oxygen levels sa loob ng airship. At mahalaga ito para sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero. Ang mga airships ay ginawa para mag-operate sa mataas na altitude, kung saan mas manipis ang hangin at mas mababa ang airwave na magpapabilis at magpapaganda ng paglalakbay. Ngunit kahit na maganda ang mga ideas ni Tesla, ay hindi siya nagkaroon ng sapat na pondo at suporta para maisakatuparan ang kanyang mga supersonic airships. Nanatili itong mga plano at teorya lamang, ngunit ang mga ito ay nagbigay naman ng inspirasyon sa mga susunod na inventors at engineers. Ang mga ideas ni Tesla tungkol sa wireless energy transmission, advanced aerodynamics at gyroscopic stabilization ay nagkaroon ng malaking impluensya sa pag-unlad ng modern aerospace engineering. Sa ngayon ay makikita natin ang mga konsepto ni Tesla sa mga technology tulad ng wireless charging, drone technology at advanced flight control systems. Sa tingin mo, ano kaya ang buhay natin ngayon kung wala ang kanyang kontribusyon?